Magandang araw po sa mga nanonood sa ating munting channel. Sa muli nating pagbabalik, ang ating ngayon na-discover or natagpuan itong mga artifacts na nahukay sa 1 meter mahigit. Itong mga iba-ibang klase. Bago tayo magpapatuloy, shout out po sa lahat ng subscribers sa ating munting channel. Sana nasa mabuti po kayo kalagayan at lalo sa mga manonood. Ang ating ngayon makikita, ito ay nahukay sa, sabi natin kanina, 1 meter. Itong nagtitreasure, ngunit hindi natin mapicturean yung butas. Sa susunod natin na videos ay sikapin natin yung makuhaan yung kanilang area. Ngunit itong mga markers na ating ngayon makikita ay dito daw lahat nagpapunction yung kanilang gadget sa metal detector or ano pa naman yun, at kaya nga na-found ito. Ngunit ito hindi kasali, ay live yan, nasa ilalim. Ang tigas niya, ibang klase itong nilalang. Ito ay nasa guantes sa ilalim, kaya nilagay ko na lang dito. So continuous, patuloy tayo. Ito yung mga nakita ng mga banga ng iba-ibang piraso. Ito ay na-found, sabi daw nila, sa ilalim ng underwater. Ngunit ito ay dito na, sabi pa daw, nabuang yung gadget nila dahil dito lahat nagpapunction. Lalo sa mga ganito na ginagamit nila, yung sa mga metal or gold detector, ay nagtataka ito ay nagpapunction. Ang tanong, bakit nagpapunction? Ang ibig po sabihin ay mayroon po mga gold dust, or hindi gold dust, yung maliliit na gold spot, mga ka-discovered. Ito sa dalawang butas. Ito naman nga right pot na makikita ay naka ano po ito, nang makuha, nakaganire sa butas din pa ilalim na parang tubo, nakasuksok po ito. Ngunit ito ay possible nga unfinished product po ito. Ginawa lang nilang markers o pot marker para ito ay isa din ito pandigaw sa mga gadget na ginagamit ng mga treasure hunter. Ngunit kung makikita natin ito, hindi lang masyadong maklaro, ito ay mayroon mga spot na mga maliliit na gold, ayan, sa gilid. Kaya nga dito nakuha nila ito. Kung nakapagtataka, uy, lumalaban itong alaga natin. Aray, nangagat. Sorry. Ito ay matapang, nangagat. Diyan ka. Naputol yung vlog natin. So, continuous, nagulat ako dito dahil nang hinawakan ko ay nangagat. Nag-strike siya. Isa-isahin natin ito. Ito naman ay pula nga. Ito muna, black siya na banga. Siguro kung noong pa ito kapanahunan ay di lang natin laman kung ilan na itong taon. Ayan, may mga spot siya, mga ka-discover. Yung kumikintab, kumikislap, maliliit po siya na sabi daw nila ay parang mga gold na maliliit na hinalo sa banga. Kaya nga dito ay nagkalat, ay naliligaw ang kanilang mga gadget kung saan pupunta. At ito ay parang magkasama yata mga ito, pero sa dalawang butas ito siya, mayroon mga spot dito. Ang kapal nito, yan, may nakasiksik siya. At nakapagtataka ay kung hinalo ito o yung banga nung kapanahunan may mga gold dust o gold na maliliit. Yan, kung makikita natin. So ito naman nga red pot nga stone marker ay marami din siyang spot. Yan, mga ka-discover. So unfinished, itong mga bato, unfinished product ang tawag dito. Yung may mga, ayan, malalaki, ayan, makita natin sa gilid, ayan, spot. Malalapad siya, ayan.
So dito sa pula, ito ang matindi, napakalakas humaking ng kanilang gadget, ay ito ang marami mga ka-discover. Ayan, malalaki siya ng mga butlig. So dito, kaya nakuha ito dahil nga dito nagpapangsyon, ito yung malaki mga ka-discover. Na hinalo nila dito yung mga itong maliliit na mga gold spot. Ayan. So, possible kung ano itong mga artifacts, hindi pa natin malaman kung saan galing o kailan itong taon na sinadya ito ibasag, ikalat para maligaw lahat ng gadget. Kung gawa man ito ng Japanese ay yan sila yung ginagawa para hindi makuha yung target. Ito naman na para siyang ano ito, plate or antique na mayroon siyang hugis na puti at saka brown or white. Ayan, ay nakuha din ito sa mga half meters, magkakasama po ito na na-found nila. Ngunit mas ito ang matindi kung ano ito, plastic, para siyang daliri na isang artifacts na hindi natin ma-identify kung anong klase ito, o matagal na ba ito o bago lang na nahukay nila. So dito, kung bibigyan natin ito ng mga sa atin pagsisiyasat o pananaliksik, ito ay possible ng markers nga ng treasure. Ngunit ay wala man treasure nga sinasabing mga gold, pero ito may mga goldas nga banga. Ay hindi goldas, sorry, yung mga maliliit na ito nga spot. Yan, ito yung malaki-laki. Sinadya ito ibasag para maligaw yung mga gamit underwater. So ito, kung ididikod dito natin, pag mga ganito ay deposit underwater or underground. Pag ganito nga para siyang triangle nga, meron naman triangle nga straight, hindi siya paganire. Ang ibig naman sabihin doon ay passage. Ito underwater o treasure underwater deposit. Ito mga ka-discover, ito pag makita na isa lang na basag na matulis ay nakukuha ito sa mga tubigan. Kung mayroon man ito sa bundok or ano, ang tinutukoy dito ay tubig mga ka-discover. Ito na parang banga, ayan, may puti-puti, tatlong color. Hindi ko ma-identify kung anong mga para siyang plate noong kapanahonan. At ito naman lalo ito na para siyang daliri, ay ito naman ay in water ang target mga ka-discover, at saka white center. So possible nga positive ang kanilang natagpuan doon. At sa susunod na atin episode ay sisikapin natin kunin yung kanilang gimbutas kung makapunta tayo, para ito ay markers lang na atin ngayon nakita. Ngayon yung mga spot kalalaki. Ito yung mga unfinished ng mga gold na maliliit. Ginawa lang nilang pot marker. Possible nga treasure markers ang mga ito. Sa mga nagtatanong lagi sa atin na lagi wala daw tayong ipapakita, so ito lang ngayon dahil nga ay nagdi-discover lang tayo. So mabuti at nakuha natin itong mga markers nila. Ayan, ito yung malaki, naulit lang natin, nagpapangsyon dito ang mga gadget. So ito naman last, no, ang tapang niya, ng klase kaya itong bakukang.
So marami po salamat sa ating panonood mga ka-discovers, at sa mga hindi pa po nag-subscribe, huwag po makalimot mag-subscribe sa ating munting channel sa YouTube. At sa susunod naman muli na atin makikita at matatagpuan sa mahabang paglalakbay. Maraming salamat po at God bless. Na-strike siya. Gaganyan. Ibang klaseng nguso niya. Kasali siya sa ano ito, mga artifacts.